Why young people don't want to work in the government? Napili kong topic na to kasi as a working student in the private sector, I realized that almost half ng coworkers ko ay college graduates and the rest are undergraduates or also a working student like me. This topic is timely and important because this generation has a mindset na pag nag-apply sila ng trabaho, they have a salary that will uh, provide for their needs and wants. But on the other hand, they also refuse to do works or uh, have the complex jobs based on my experience. Good afternoon, Sir Greg. Ako nga po pala si Omar. Isa po akong third year student ng WPU taking Bachelor of Public Administration. Thank you po sa accept ng or pagpa-unlock po ng interview. Pwede po bang magbigay ka ng details regarding po sa trabaho mo or yung position mo po sa government? Okay. So, ako ngayon ay currently nagtatrabaho sa DNR Palawan, no? Oo. So, ang current position ko naman is akong data management officer, which is yung trabaho namin ay i-secure at i-ensure yung integrity at saka security ng mga data, yung mga environmental data na pinapasa dito sa opisina namin. Okay po. Thank you po. Sir Greg, ganun taon po kayo katagal sa service? Actually, bago pa lang ako. So, mga nasa 2 years. Almost 2 years na din ako sa trabaho na to. So, yung tinake ko ng college is environmental science, which is related naman dito sa field na sa career natin na ako ngayon, na pinupursu ko ngayon. Okay po. Ibig sabihin po, after ng pag-graduate nyo po, nakapasok po kayo kagad sa trabaho? Yes, nag-take ako ng civil service examination and then nag-apply ako sa DNR Palawan, which is, yun nga, ito na yung position na meron ako ngayon. I see. Congrats po. Ay, by the way, Sir Greg, okay lang po ba? Naka-video yung Okay interview? lang, okay lang. Thank you po. Mayroon po akong 10 questions here. Magbigay lang po kayo ng ideas nyo or insight regarding sa mga questions, kahit hindi naman po is exact answer. Number 1 po, Sir Greg. Okay. Why do you think government jobs are not as appealing to younger generations compared to private sector opportunities? Okay, so may mga several factors na nakaka-apekto dyan, no? So yung una, syempre, here in offices like this, DNR, is, alam naman natin kapag gobyerno, is mas mababa yung salary, no? Na in-offer nila. And then, may mga factors din kagaya ng mabagal yung promotion. Compared naman siya sa mga private sector natin na which is mabilis yung promotion and then mataas din yung mga starting salary na ino-offer nila. So isa yun sa mga dahilan kung bakit yun nga kagaya ng tinatanong mo sa akin. Na mas prepared po ng mga Oo. kabataan nyo sa Yes. private kaysa sa government. Okay po. Thank you, Sir Greg. Question number 2 po. How does the perceived lack of influence or impact within government positions affect your career aspiration? Pakiulit nga. Sorry po. How does the perceived lack of influence or impact within government positions affect your career aspirations? Okay, so alam naman natin, no, sa gobyerno is pinapabagal talaga ng bürokrasiya yung proseso natin, no? Opo. So, pero dito naman sa DNR is nag-alay naman siya sa mga career aspirations ko kasi for example, environmental science ako baka in college days, no? So, ngayon sa DNR, may mga projects kami na related na talaga or aligned naman dun sa career ko. For example, yung Forest for Life, which is yung magtatanim tayo ng almost 12 million trees, no? Within 2028, kailangan na kompleto natin yun. So, yung mga project ng ganun is nakakapag-inspire sa akin and nagiging way din siya para ma-meet ko yung mga aspirations ko, kagaya ng sinasabi mo. Okay po. Thank you po. Question number 3 po. In what ways do you feel the government culture and structures may be incompatible with the values and expectations of younger generation? Okay.
So alam mo Omar, Mr. Omar, kasi sa gobyerno, napaka-komplikado nung ating mga hierarchical nature natin kasi when it comes to government, napaka-complex din ng mga process na napapaloob doon. For example, dito sa DENR, so may mga process talaga na or may mga hierarchical nature talaga na hindi maintindihan nung mga younger generation. So bakit? Kasi yung mga younger generation ngayon is alam natin is innovative sila. So kailangan nila is mabilis na action. So yun yung parang ganun yung mga perceptive ng mga bagong generation ngayon. Which is nagko-contrast naman siya doon sa traditional way of work na napapailalim sa mga offices kagaya ng DENR na mga offices na ganito. So hindi lang DENR, mga iba pang offices dyan dito sa government. So yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-adapt yung mga kabataan natin sa mga ganong klase kasi gusto nila is mabilis agad. Yung mga lalo na yung mga millennials ngayon kapag gusto nilang ganito kailangan meron kaagad tayong meron kaagad tayong answers na naipoprovide sa mga question nila and then mga solution sa mga problemang pinopropose nila. Pero dito sa DENR meron man naman tayong mga Palawan kiosk which is yung mga websites natin na pwede nating gamitin para mag-access ng mga informations and other datas na pwede nating gamitin ng mas mabilis. This is through internet and websites na din. So isa yun sa mga proposed na mga projects and actions na ginawa ng ating opisina upang mapabilis yung pag-access sa mga information. So yun. Okay. Thank you po. Question number 4 po. How do you foresee the career progression and opportunities for advancement within government compared to the private sectors? Okay. Ganito Omar. So sa gobyerno kasi yung ating positions dito is based on structural position, no? And then yung sinasabi mong mga promotions is actually sa lahat ng government offices ganito yung ginagawa nila. It is either based on structural position or tenure. When we say tenure, ibig sabihin kung gaano ka katagal sa opisina na yon. So ibig sabihin kakain yun ng panahon at oras para ma-promote ka, which is baliktad naman or contrast naman dun sa mga private sector natin kasi sa karamihan ng mga private sector is nakabase sila sa performance mo, no? Sa mga nabibigay mo sa isang kumpanya. So doon mabilis yung promotion. Compare dito sa gobyerno, kailangan mong mag-gather ng experience and then nakabase din yon sa mga available plantillas na pwedeng i-offer ng gobyerno sa atin sa mga offices na katulad ng ganito sa DENR. So, Makes sense naman po. Thank you po. Question number 5 po. What impact do you believe the perception of government as out of touch or disconnected from everyday life have on your willingness to consider government employment? What do you mean by out of touch? Ibig sabihin hindi ka ma-reach ng mga mahal mo sa buhay, ganun ba? Wala kang oras sa kanila? O Or parang mga kaibigan parang mo? ganun. Okay. So, yun nga, kadalasan nga yung sinasabi, no? Isa yan sa mga kadalasan sinasabi na hindi ka na daw ma-reach ng mga kaibigan mo dahil sobrang busy mo sa trabaho pag sa government ka. So, para naman sa akin, is nakadepende naman yan sa mga tao, no? Kasi, kung mahal mo ang trabaho mo, yung mga ganong bagay, hindi mo naman yun iisipin. For example, sa pamilya mo, yung mga ganong bagay, sinasabihan ka ng ganon, hindi mo na daw ma-reach ng pamilya mo. Pero, yung ginagawa mo na yun, or yung pagtatrabaho mo, is para naman sa pamilya mo. And then, sa akin, sa case ko, is, yung enjoyment is napupuna naman nung pagtatrabaho ko. Kasi nga, di ba nabanggit ko sa'yo kanina is, environmental science, graduate ako, no? So, yung career ko, na-align dun sa kung anong mayroong trabaho ko ngayon. So, ibig sabihin, nai-enjoy ko, hindi ako naboboring sa office ko, and then may mga projects kami na alam ko naman na makakatulong sa komunidad natin. So, nagiging inspiration yun para sa akin na mas magtrabaho pa ng maigi, and then para makatulong na rin sa komunidad natin. So, hindi ako sa ganong klase ng parang nakadepende sa tao. Follow up lang, Sir Greg, regarding sa question na to po. Di ba po, day off nyo ng Saturday, Sunday? Madalas din po ba kayong lumalabas pa with your friends or family? Or
Actually, yung Saturday, Sunday is dinidivide ko yan. So, pag Sunday, ibig sabihin, nilalaan ko siya pagpapahinga. Kasi yung katawan natin is kailangan din magpahinga, no? From yung mga pagod na na-accumulate natin nung mga pagtatrabaho natin ng 5 araw sa isang linggo. So, pag Saturday naman, kasi dinalaan ko naman yan sa family ko, sa friends ko, and then namalagdag ko pala, kapag Sunday nagsisimba rin ako, biglang pasasalamat na rin sa Diyos, and then, syempre, parang pag-iingat na rin sa akin, sa pamilya ko. So, ganun lang yung, yung parang takbo nung nung linggo ko. So, kapag weekdays, trabaho ako, kapag naman sa Saturday, Sunday, sa pamilya ko, and then, sa nature kasi ng trabaho namin is madalas kaming mag-field activities. So, minsan ginaganap yun tuwing weekends. So, minsan nasa travel ako kasama yung mga office mates ko. And then, minsan nasa bundok kami, nagmamonitor ng mga ganitong klase ng environment. So, iba-iba rin. Pero minimake sure ko naman na meron akong time para sa sarili ko at sa pamilya ko. I mean, nakaka-gimmick pa rin kayo sa Ano ba siya sabi mo? Inom-inom, mga ganun? mga labas-labas po. Sa mga bar. Minsan. Ay, hindi po kayo palalabas? Oo, hindi pa ako palalabas eh. Okay. Thank you po. Question number 6 po. How do you see the importance of work-life balance and flexibility in your career choices? And how do you feel the government sector addresses those needs? Okay, so yung government naglalaan naman yan ng mga day off, kagaya na sinabi ko kanina, day off at saka leave. So kapag may pagkakataon is kinuha ko yung mga leave na yun para na rin makapagpahinga at makapokus rin sa sarili ko kasi may buhay din naman ako na kailangan kong yun, no? Question number 7 po. In your opinion, how does the government's compensations package, such as salary, benefits, etc., compare to that offered in private sector for similar positions? Okay. So, to be honest talaga, is mababa talaga pasahod ng gobyerno sa atin. Which is hindi siya nababagay doon sa kung anong description natin sa trabaho natin or kung anong workload yung meron tayo. So, para sa akin to be honest lang is unfair naman, medyo unfair pagdating sa actually sa mga mabababang position. Applicable din siya sa mga mabababang position sa gobyerno natin is yung workload nila sobrang taas pero yung salary nila sobrang baba. So, yun para sa akin, opinion ko, in my own opinion, no, as working in the government. Okay po. Question number 8 po. How do you feel the government's ability to adapt to changing technologies and work styles influences your perception of its attractiveness as an employer? Okay. So, pagdating naman sa adaptation nila sa technologies, napaka-gradual lang din sa gobyerno, no? Kasi, unang-una, kailangan natin ng funds para kumuha ng mga ganong klase ng equipment. For example, sa DNR, is hindi kagad tayo basta-bastang makakakuha ng mga ganong klase ng technologies. Although, maganda yung mga technologies ngayon na ina-offer, malaking tulong siya actually sa mga pollution and sa pagdetect na rin ng mga environmental risk, no? Pagkakandak natin ng environmental risk assessment, no? Sa mga lugar kagaya ng pagmimina and other types of infrastructure na kailangan nating applyan ng mga ganong klaseng proseso. So mas maganda talaga na may adaptation tayo sa ganong klase ng mga technologies. Although sa government natin napaka-gradual lang yung adaptation natin when it comes to new technologies introduced especially in environmental sectors na. Okay po. Thank you. Question number 9 po. What role does the perceived importance of making a positive impact on society play in your career decisions, and how does the government sector measure up in that regard? Sorry po. Okay. So, actually, kaya ako pinili yung government is to align also with my career, no? Kasi alam ko, kasi dito kasi bihira lang tayo makahanap ng mga NGOs, no, na nag-aaral talaga, especially to environmental sector. As a Palawenyo, dito tayo lumaki sa Palawan, so namulat ako sa kung ano yung kalikasan natin dito.
So, nakikita ko rin kung paano ito unti-unting nasisira. So, isa yun sa mga motivation ko kung bakit kinuha ko yung environmental science nung college ako. Okay. Pursue naman ako ng dito sa government kasi nakikita ko na marami rin talaga mga projects yung DNR when it comes to preserving and conservation ng ating environment. Especially dito sa Palawan, no? Which is known as the last ecological frontier. Dahil nga sa mga meron tayong, sa mga natural resources na meron tayo dito sa lalawigang ito. So, kung nag-aalay naman ba siya yung government plans dito or yung DNR dito, para sa akin, oo. Kasi may mga projects sila, marami silang projects regarding sa conservation and preservation ng ating natural resources. Last question po. How do you see the influence of social media and online activism on your perception in the government and its role in the society? And how does that affect your willingness to join the government employment? Okay. May magkahalo akong opinion dyan, no? Kasi yung social media, Opo. although meron tayong mga pagpupuri na nare-receive, meron din tayong mga criticism na nare-receive, no? So, minsan, napapaisip din ako kung tama ba yun or magpupurso pa ba ako sa government. Pero nung huli, naisip ko na itong mga tao na to na nagkikriticize or merong mga opinion na sinasabi tungkol sa ating offices, especially sa DNR. Alam mo naman, yung mining dito sa Palawan is napakainit na issue, no? Opo. Isa rin yun sa mga napapansin kong mga ano. So, yung mga tao na yun, sila yung mas nangangailangan ng tulong. Ibig sabihin, nakakaranas sila ng mga negative effects na galing doon sa sinasabi nilang mining or other types of environmental risk, no? At saka yung mga environmental issues dito sa Palawan. So, para sa akin, mas na-motivate ako na magtrabaho pa ng maigi upang masagot at masolusyonan yung mga problemang mga binabato nila sa offices namin, sa DNR, and then mas nakakatulong din ito sa amin para mag-gather ng mga datas or mga responses kung saan talaga yung mga area na naapektuhan ng mga ganong klaseng environmental issues. So yun, okay din naman yung social media, pero may mga negative effects nga lang kaya ng mga criticism na sinasabi mo. Thank you po. What surprised me the most during the interview or research is that kahit qualified ka or you have all the requirements and eligibility, as long as you're starting or nagsisimula ka pa lang sa trabaho, you will have this salary or almost equal to those who are not actually hindi mo kapantay yung mga requirements or eligibility na provide or qualifications like na meron ka. Challenges I faced producing this episode, siguro yung makahanap ng taong interviewin since hindi naman ako taga dito sa Puerto, very limited lang yung mga tao na kilala ko. Then some of my friends are also in the private sector or nagtatrabaho sa private. Kailangan ko pang tanong-tanong sa mga kaibigan ko kung may tropa kang ganito na pwedeng ma-interview na medyo maalam na or malawak yung knowledge regarding sa government or pagiging government employee. And then one key insight or realization I want to remember is that we don't always become what we dream or what we wish for. In reality, you will grab any chances that will come or be given to you by fate to be able to survive in this world. And for my conclusion, be scared and do it anyway.
be underqualified and get in the room anyway. Be unsure and show up anyway, because comfort is the enemy of growth. Get uncomfortable and yes, fight lang.